Magandang araw mga boss. Ngayon mga boss, ang topic ngayon nating pag-uusapan ay ang tungkol sa mga kulay ng mga ginto. Kasi mga boss, sa mga pamilihan o sa mga jewelry store, kung napapansin nyo mga boss, ang mga nakadisplay doon sa kanilang mga estante ay ang kulay yellow gold, merong white gold, at meron din, kung napapansin niyo, meron din nakadisplay na black gold. Ngayon mga boss, yun po ang ating pag-uusapan ngayon, kung talaga bang merong black gold. So ngayon mga boss, yun po ang ating pag-uusapan ngayon, kung talaga bang merong black gold bukod sa yellow gold, white gold, kung talagang meron ba siyang black gold. Kung bago lang kayo dito sa channel ko, anyayahan ko kayong mag-subscribe, click the notification bell para lagi kayong updated sa aking gagawing mga video. Uy, anak ng mahirap. Oh no! Tindakan lang yan eh. Ginagawa mo! Kala mo hindi napapatulan ha? Yun na nga mga boss, ang pag-usapan natin kung talaga bang mayroon ba siyang black gold. Kasi po sa mga market, sa mga jewelry store, mayroon pong mga ilan na nakadisplay na black gold. So yun po ang akong isishare sa inyo kung talagang mayroon bang black gold. Pero bago pala ang lahat, pa-support na lang din ako dito sa ating naging kaibigan sa YouTube na si Mordan Treasure. Ayun mga boss, pa-support na lang po ng kanyang channel, si Mordan Treasure. Una mga boss, sisimulan po natin ang ginto sa yellow gold. Ang gold po kasi mga boss ay yellow lang po yan na nagmumula sa 24K. Kung napapansin niyo na meron rin white gold. Kaya lang po nagiging white gold yan mga boss kasi hinahaluan lang po yan. Ang hinahalo po dyan para magiging white gold po ang 24K ay hinahaluan po yan ng white alloy para lalabas po na magiging white gold na po na 18K ang 24K na yellow gold. At kung gusto niyo naman na yellow gold tapos 18K, ang pinanghalo naman po dyan ay yung yellow alloy or kaya yung silver at saka ng tanso. Yun po ang pinanghalo dyan para lalabas din siya na 18K yung 24K, 18K na yellow gold. So bakit mayroong nakikita ninyo or nakadisplay sa mga jewelry shop na yellow gold tapos mayroong white gold at mayroong pang isa na black gold. Marami pong makikita kayo dyan sa mga jewelry shop or sa mga jewelry store. Kamukha nito. Kung napapansin niyo na black yung kulay niya. So ang sagot dyan mga boss, wala pong black gold. Ang mayroon mga boss ay 24K na yellow gold. Tapos kung gusto niyo na magiging white gold yan, tinitimplahan lang po yan, pinanghaluan para bumaba po sa 24, magiging 18K. Halimbawa kung gusto niyo 18K, hinahalo lang po yan ng white alloy para magiging white gold na po ang 24K. At yellow gold naman po, kung gusto niyo ng 18K na yellow gold, yun naman po hinahalo dyan na yellow alloy or kaya tanso na dilaw at ng pilak para magiging 18K po na yellow gold. Pero ang black gold po mga boss, wala pong black gold. Kaya lang po nagiging black yan mga boss kasi gawa lang po yan sa pagtubog. Pinangtutubog dyan mga boss ay walang pinag-iiba or walang pinagkaiba. So nagiging dark lang ng bahagya doon po sa rhodium. Ganoon din po ang naging kulay, so nagiging dark lang siya ng bahagya, kaya parang imbis na dilaw ay nagiging dilaw na mangitim-itim. Kapag itinubog po yan doon ay nagiging black po ang kinalalabasan ng alahas. Kahit po yan yellow gold, pagka tinubog po yan doon sa solusyon ng pangtubog ng black solusyon ay magiging black na po ang yellow gold. Pero nakatubog lang po yun mga boss. O kaya yung white gold magiging black na po yun. Pero wala pong talagang original o totoong gold na itim na nakatubog lang yan mga boss. Kasi ako tanong ko rin naman yan sa sarili ko noon kung bakit mayroong black gold. So yun po ang nagiging sagot ko mga boss. Kung nakikita ninyo sa market na mayroong black, ay yan po ay nakatubog lang. At sa mga bato naman mga boss, 'di ba, kung sa diamond, 'di ba, kulay puti. Kung diamond mga boss, mayroon ding black na diamond. Bukod po doon sa kulay puti, may black din po na diamond. Kamukha po yung nasa picture na yan. Mayroong bato na black.
Tapos kung napapansin niyo, yung gold po na pinangkakapit dyan sa bato na yan ay kulay itim. Kasi po nakatubog lang po yan sa black. Para pag mukha pong yung diamond ay magiging itim na po para maganda tignan. Kaya tinutubog po sa black yung gold na nakakapit po dun sa bato para magmukhang buong itim na po kasama na po ng gold at ng stone niya na kulay itim. So muli mga boss, walang black gold. Nakatubog lang po yan sa black at ang ginagamit na solusyon yung kahawig po ng rhodium na kahawig ang kulay, medyo nangitim lang ng bagya. Kapag tinutubog po yan, magiging black po ang alahas. Kahit ano pong klase ng alahas, white gold or yellow gold, pwede po yung itutubog sa black. So nakatubog lang yan mga boss. Dati sa loob po kasi ng 20 years na namasukan po ako sa isang jewelry repair shop, ay dalawang store lang po ang pinasukan ko. Yung una, simula ng 1999 hanggang 2005. 2005 naman po hanggang 2019. Yun pong huling pasok ko na mga taon. Mula 1999 hanggang 2019. Doon po sa una kong napasukan mga boss, sa loob ng 6 na taon, hindi ko po na-experience ang magtubog ng black. Ang lagi lang po namin tinutubog doon ay yung yellow gold at ng white gold. Pero yung black mga boss, hindi po talaga ako nakatubog doon sa una kong pinasukan. Doon po sa naging pangalawa kong pong pinasukan, doon ko po na experience kasi mayroon po kasing tinda kami noon na mga alahas na mayroong mga bato, tapos pinapatubog po sa akin, pinapakulayan po yung part na kung saan mayroong bato, itutubog po namin doon, o tutubog ko po yung gold na nakakapit po doon sa bato para magmukhang itim na itim po. Doon ko po na-experience, doon sa pangalawa kong pinasukan, ang pagtutubog ng black gold o yung black solution para magmukhang, maski po buong ring, pwede pong itubog yan, yung buong ring po, kamukha po yung nasa picture na yan, pwede pong itubog ng buo, kaya maging ganyan po ang itsura. At yun mga boss, na ipaliwanag ko sa inyo ang mga kulay or ang kulay ng mga ginto na yellow gold at ng white gold at ang black gold. At ang black gold mga boss ay muli nakatubog lang sa solusyon, kaya nagiging black siya mga boss. So kung bago lang kayo dito sa channel ko, aninahan ko lang kayo mag-subscribe, mag-comment na rin kayo mga boss, pa-like and share na rin para lagi kang updated sa aking gagawing video. At mga boss, nagawa pala ako ng video na to kasi meron kasing nag-comment din doon sa isang video ko na kung ano-ano lang daw ang ginagawa ko sa channel ko, kung talaga ba daw na alahero ako. So mga boss, papaliwanag ko lang sa inyo, sa pagbuo po ng alahas or sa mga singsing ganyan, tatlong klase po ang posisyon na mayroon ang pagbuo ng mga alahas. Yung unang-una, yung tinatawag namin na platero. Yun po yung gagawa ng mga alahas, ng mga singsing, kung ano man, hikaw. Yun po ang tawag doon ay platero. At yung pangalawa na isa nagiging posisyon ay yung stone setter. Yun po yung naglalagay po ng mga bato, kagaya niyan. Nilalagay po ng bato yung mga alahas para magkaroon po ng design. At pangatlo, yun po yung polisher. Yun po yung naglilinis po dun sa mga alahas na ginagawa nila. Yun po yung naglilinis or nagiging quality control bago po yan i-display po sa istante. Yun po ang trabaho po ng polisher. At doon po ako nahanay mga boss sa paglilinis, pagtutubog bago po i-display po sa istante. Yun po ang nagiging trabaho ko, ang pagiging polisher or pag quality control. Hindi ko po yan i-approve or di ko po lilinisin yan kapag mayroon pong problema sa paggawa ng platero. Kung halimbawa may tabingi po yung paggawa ng platero, dumadaan po yan sa akin. Paggawa po ng stone setter, yung naglalagay ng bato, hindi ko po yan gagawin kung hindi po nagiging maayos po ang pagkakagawa. Yun po ang nagiging trabaho ko. Doon po ako sa quality control kasi ako po yung naglilinis, nagtutubog, at hindi ko po yan gagawin kapag hindi po maganda ang pagkakagawa. Sinasabi ko po yan doon sa in charge namin na ito tabingi, ito mali, ito may problema, ito butas. Ganun po ang nagiging trabaho ko mga boss. Or ito okay na,
bago ko po yan gagawin at ilinis ko yan, itutubog, tsaka po yan i-display na namin sa estante namin, tsaka po namin yan ibibinta. At nung bago pala ako pumasok mga boss sa pagiging jewelry polisher, ang unang-una kong pinag-aralan ay yung pagiging platero. Yun po yung gumagawa nga ng mga sing-sing, yun po ang una kong pinagpraktisan. Hanggat sa natuto po ako nagpaliser, nung natuto naman po ako magpaliser, natuto na rin akong magplatero, paggawa ng mga alahas. Nagpractice din naman ako ng pagiging stone setter, yung paglalagay po ng mga bato doon po sa mga alahas. Hindi ko po pinagayabang, isinishare ko lang po sa inyo kung ano po ako, kung anong nalalaman ko. Baka sasabihin niyo na masyado akong nagmamataas, nagmamayabang. Ibinahagi ko lang po sa inyo na yun po ang aking nalalaman lang na isinishare sa inyo, kung saan lang po ako nahanay at kung ano po yung alam ko. Hindi na po ako nagmamalabis o nakikialam pa doon sa mga channel ng iba or sa mga vlog ng iba na sinasabi na nagmamagaling, wala ka namang alam. Ang sinasagot ko lang po, ang sinasabi ko lang po, doon lang po sa aking nagiging karanasan o sa aking mga nalalaman na kung saan po ako nagiging trabaho, kung ano ang aking nagiging trabaho. Yun lang po ang aking kinukumintuhan mga boss. Sa gagawa ng alahas, sa di-design ng mga alahas, paglalagay ng bato, at sa paglilinis or sa pagtutubog bago yan i-display, yung tinatawag namin na sa quality control, doon lang po ako nahahanay na kung saan mas maraming taon ang naigugol ko doon sa pagiging jewelry parcel o sa pagiging quality control. Doon po ako nahanay. Yun po mas marami kong taon na i-google kaysa doon sa paggawa ng alahas, kasi meron po kaming tatlong ang klase na posisyon, yung paggawa, paglalagay ng bato. May kanya-kanya pong tao na nakatuka dyan. So ngayon, kapag wala po yung isang tao na nag-absent po, tapos nandoon ako, yung amo namin, ipinapagawa po sa akin yung gawain niya. Kaya maroon din po akong gumawa doon sa mga paggagawa ng platero. Kasi kung nag-absent siya, sa akin din po ipapagawa nung amo ko na ikaw na maghinang nito, ikaw na magre-repair nito, ganon. Kasi wala yung nakatukas doon sa trabaho na yon. At ganon din po nangyari kapag mayroon pong natatanggal na bato. Halimbawa, naglilinis po ako ng alahas, tapos mayroong natanggal na bato, ako na rin po ang nagkakabit. Tapos lalo na pagka malayo kasi yung duty nung naka-stone setter namin, malayo yung pwesto niya. So ako na rin ang nagkakabit. Tapos minsan sasabihin nung pagka tinatamad ako, sabihin ko ayaw ko kasi nga di ko naman trabaho yan. Ayaw kong gawin kasi may kanya-kanya naman kaming trabaho. May trabaho naman ako. Sabi nung may-ari, gain mo na lang kasi kailangan makuha na to ng customer. So no choice na ako mga boss. So ginawa ko na lang, kinabit ko yung bato na natanggal. So wala yung gagawa. So ako na rin ang pinapagawa ng may-ari, kasi nalaman din kasi niya na maroon din akong gumawa ng paglalagay po ng bato. Kasi yun po ang pinag-aralan ko rin po yan, at saka yung paggawa. At doon na rin po ako nakababad talaga sa pagiging jewelry polisher. So kung saan nag-quality control, ako po yung nag-quality control, naglilinis, nagtutubog sa mga ginagawa po ng mga platero at ng stone setter. Bago po yan i-display po sa estante, mabili ng mga customer, dumadaan po yan sa akin. Yun po ang nagiging trabaho ko. So doon po sa nagsasabi sa akin na wala daw, ano ba daw talagang alam ko, wala akong alam sa lahas, yun po ang naging sagot ko sa inyo mga boss. Yun po ang trabaho ko sa loob po ng 20 years. So hanggang doon na lang mga boss, sana na-share ko or naibahagi ko sa inyo ang nagiging trabaho or nagiging karanasan ko pagdating po sa mga alahas. Kung mayroon pa kayong katanungan mga boss, mag-comment lang kayo dito sa channel ko, sa video na to, kung mayroon kayong katanungan tungkol sa mga alahas. So muli, shout out pala sa kaibigan ko na si Mordan Treasure. Ayan mga boss, pasupport din ng channel niya. Maraming salamat mga boss sa iyong panonood.